Hi mga beloved viewers and subscriber, welcome po sa aking channel. Okay, ang pag-usapan natin ngayon ay yung prediction for 2025 sa mga cancers. No? Kasi ang cancer, okay mga cancer, mabait naman pero kasi may katigasan ng ulo. We'll see kung paano tatakbo ang 2025 sa kanila. Pero syempre bago yon magbalik tanaw tayo ng 2026. Okay naman ang naging takbo ni cancer, no? Maging sa pananalapi kahit pa paano maraming pagsubok sa relasyon, no? Tapos para yun nga mag-ingat lang kasi parang may nakakita ako na dahil nga sa 2026 laging may nalilink na third party, no? Ang hilig ko sa third party, Joe. Hindi na to sa lahat ng cancer. Okay, tapos yan minsan walang ibang makakasolve ng problema nyo kundi sarili nyo. Kasi minsan tinuturing yung kaibigan, minsan yun pa ang hindi magdadala ng ano kumbaga mamili ng kaibigan. Ayan. Kasi may mga kaibigan na okay, may kaibigan na hindi. Pero meron naman kaibigan kayo na talagang kaibigan na nararamdaman nyo naman na talagang pag in times of trouble, nandyan sa tabi nyo. Okay, silipin natin yung 2025. Ano ba nangyayari sa inyo sa 2025 ng January? Okay, ito ay gabay lamang, subalit kung malaman nyo na mas maaga, mas pagbutihan upang hindi mangyari. Okay. Bakit ko kayo ni-encourage? Para naman maniwala kayo at kumapit lalo kayo sa prayer. Okay. May mga bagay ka na na kumbaga para may mga worry ko kasi may mga worry nangyayari kasi parang magkakaroon ka ng isang karamdaman pag-ingat kasi buti may kaibigan na tumutulong sa'yo para malagpasan mo yan, no? Karamdaman ng January, ingatan mo ang iyong health or mayroon namang malapit sa puso mo sa pamilya ang pupunta sa malubhang karamdaman ng month ng January. Pagdating ng February, syempre ikaw ay makikipaglaban sa iyong buhay, no? Kung paano yung mga bagay na dalawin mo kasi para masigurado mo ang iyong pagkapanalo ng iyong hinaharap. Kaya naman, ito ay magbubunga ng maganda sa buong month ng February. Okay, pagdating naman ng March, yan, March, victory sa lahat ng mga bagay na pinaglalaban mo sa mga, kumbaga yung mga bagay na pinaniniwalaan mo na ipinaglalaban mo sa buhay ay matatamasa mo. Yan, March. Kaya lang sa paligid niyan, isang kapartner ang kumbaga aalis dahil hindi makapag-antay sa mga bagay na ng magandang solusyon, parang gagawa siya ng paraan at hanapin ang kanyang kapalaran at ikaw ay maiiwan. Ayan. Pagdating naman ng April, yun yung plano mong travel, hindi na yan matutuloy, hindi pa matutuloy sa mantang April maraming cancellation ang mangyayari kasi dahil may mga bagay ka dapat prioritize. Tapos yan yung panahon na parang panghihinaan ka ng loob, pero syempre laban lang, okay? Pagdating naman ng May, ayan ang May, malapit sa puso mo ang maaaring mag-pass away. Pero kalakip ng pagsubok na yan ay kahit pa paano may mga tamang pagtuluan ka sa mga bagay na problema dumadating sa buhay mo. Pagdating naman ng June, ayan, para hindi mo alakang may mga pagsubok na darating kasi may taong susubukan ka, kumbaga may stress ka sa taong ito dahil sa mga bagay na hindi magandang salita ang iyong matatamasa, pero manindigan ka lang, ayan, upang malagpasan mo ang pagsubok na yan kasi bunganga lang naman yan. Iba naman yung bunganga talaga sa talagang physical na sakitan. So ito naman pagdating ng January, February, March, April, May, June, July ay wala yan, no, na magaganap. At saka siyempre pagdating sa hiwalayan sa relasyon, ayun, parang magkakaroon kayo ng problema pati sa pera, ayan, pagbagsak ng negosyo, ito sa mga may partner na. Tapos may mga bagay na mawawala sa'yo. Itong Ogo, mag-ingat, no? Mag-ingat din sa sunog, okay? Ayan, September, yan, hindi matutuloy yung sa di inaasahan na dahil ng mga pangit na nangyayari ng mga nakaraang buwan.
Kaya pagdating ng September, ayun, wala pa rin. October, lalo lang masisira ang araw mo sa mga nangyayari, ganun pa man. Ah, Yun nga, sa mga may partner, kahit papaano, naandyan sa tabi niyo para gabayan kayo sa mga hindi bagay na magandang nangyayari. Pagdating ng October, ng November, mag-isip mag-isip ng paraan, long-term solution para hindi pa ulit-ulit ang problema. Pero sa kabila ng lahat overall na nangyayari sa buhay mo, na kahit na nagkaroon ng hiwalayan, material, pagbagsak sa pera, problema, mananatili namang malusog ang iyong kalusugan. At pagkadating ng December, pag natapos yung buong taon na yon, 2025, 2026, marami namang magandang mangyayari sa buhay. Ayan, Cancer, maraming salamat. Hindi naman porke pangit ang mga sinabi, may mga hindi maganda is ganun na. Again, pag-isipang mabuti, gamitin ang utak at isip sa mga decision making at huwag magtiwala basta-basta, okay? Tapos, piliin mo lang ang mga kaibigan mo. May mga kaibigan na matino tsaka hindi, okay? Bye!